Good morning mga boss, may bago na naman tayong babanatan. Itong makinang ito ay Kawasaki CT125. Yan guys, ano nga ba naging sira nito? Alam nyo ba na dinala sa akin ito mga boss na kalas-kalas na? Dito malalaman at masusukat ang alam natin kapag dinala sa atin na ganitong kalas-kalas. Kaya yan ang ituturo ko sa inyo guys para malaman ninyo kung sakaling magdala sa inyo ng ganitong kalas-kalas. Yung mga bawat pyesa, yung washer, yan, tuturo ko sa inyo para hindi kayo malilito. Magsimula muna tayo dito sa part ng main shop. Yan. Dito sa part na to, ang ilalagay natin ay yan, yung spline washer. Tapos itong gear. Yan, tapos yung maliit at itong special washer. Yan, buo na itong kaliwa, yung ating main shop. Ito po yung pinalitan nila dahil naputol daw yung counter shop. Kalimitan napuputol talaga ang counter shop ng Bajaj CT125. Hindi nadala ni sir yung kaputol natin kasi nga po nangahoy sila ng counter shop. Yan guys. Ito yung tamang lagay dito sa counter shop ng gear. Yan, hindi po ako nagkalas yan guys, kaya tuturo ko sa inyo kahit hindi tayo tumingin sa katalogo, dapat alam natin yung mga washer. Sa loob po ay merong yung spline washer. Tapos yung mga lock, kailangan hihigpitan nyo siya at ilalak ninyo ng maganda. Yung circlip. Okay. Yun. Lalagay natin sa taas ay segunda, tapos yung bushing, tapos spline washer, tapos itong circlip. Alam nyo na guys, yan ganyan yung paglalagay. Yan. Okay. Yun. Okay na yung ating segunda. And next, ano nga bang sunod dito guys? Pagkatapos, itong gear na to. Yan, pero may tamang lagay din yan. Siyempre, kailangan itong tatlong paa ay tumatama sa segunda. Yan. Yan yung tamang posisyon ng ating Bajaj CT125. Hindi basta-basta naglalagay ng gear, okay na. Tapos, meron din itong circlip. Yan, yung circlip. Kita nyo? Yan. And next, itong gear na to guys, hindi na napansin ni sir, hindi na siya nakapangahoy ng gear, hindi pumasok dito sa part na to, kaya ang gagawin ko, mamanumanuhin ko na lang to at ating palulo again. Yan, gumamit ako ng grinding compound para ito ay yan. Yan, napakatalas din naman ang grinding compound. Kaya walang problema to dito sa shafting. Walang problema yan guys. Yun, nakalagay na yung ating circlip. Tapos, washer uli na spline. Tapos saka itong gear nating pinaluang. Tingnan nyo, maganda na, luwag na. Kaya wala naman siyang problema dahil itong gear na to. Yan, ganyan yung posisyon ng gear guys. Kita nyo na yung gear ha. Ganun yung tayo. Yan, tapos itong circlip uli. Yun. Di ba? Magkabila po ng ating gear ay merong spline washer. Tapos dito naman sa taas, ganito ang posisyon ng gear. Yan. Tapos bushing na collar. Tapos itong ating primera. Yun. Ganun lang kasimple guys, buo na. Pero meron pa itong special washer na makapal. Dalawa po yung special washer dito, isa sa segunda, doon sa taas sa main shop at dito sa primera sa ilalim. Ang makapal po ay dito sa counter shop at yung manipis na special washer ay doon sa main shop. Okay. Yan. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, dapat kahit hindi tayo ang nagkalas, alam natin ang mga dapat posisyon ng washer at mga gear. Yan. Okay. Yan. Ang naglinis po nito yung may-ari na, dala-dala na sa akin ang hiwag-hiwag. Dito pa lang sa shifting port, malalaman na natin kung kaya nating ilagay yan. Dapat sa ulado nyo. Mapapansin nyo dito sa shifting port ng counter shop, magkatulad yan. Walang problema yan kahit magkapalit, pero may tamang lagay ito sa shifting port. Pagmasdan nyo yung bangkong na yan, sa ilalim yan. Yan, pailalim po yung kuntil ng ating shifting port. Pero kung ito naman ilalagay nyo, ganun din, pailalim. Pero ito namang isa, paitaas naman. Yung pangitaas natin. Yung kuntil, nasa taas naman. Okay. Tapos, ilagay ang shifting drum. O yan.
Kakawit muna natin sa shifting drum, yung shifting port. Yun. Tapos lagay ang pin. Yun. Okay. Yun. Tapos langisan natin ang mga parts ng gear para madulas naman. At syempre, hindi pa natatapos ang lahat na yan. Meron pa tayo diyang ilalagay na shifting port. Yan. May tamang posisyon din yan. Yung shifting port, pagmastan nyo yung bangkong na yan. Ganyan ang tamang posisyon ng shifting port. Yan. Para hindi kayo malito. At dito sa part na to, lagi kayo magbubuo ng CT125. Huwag kayo magbubuo sa part ng kabila. Ito ang tamang posisyon ng pagbubuo nito. Dito sa right center. Yun. Naka-neutral na. Oh. Pati kita nyo pa lang, tama ang paglalagay ninyo, yung shifting drum, sumasagad doon sa dulo at doon sa kabilang shifting drum, sumasagad din. Kapag yan ay sala ang lagay nyo, hindi nyo mapapasagad yung shifting drum natin kagaya nito. Tingnan nyo. Oh, di ba? Ibig sabihin, nasagad yung shifting drum natin sa dulo-dulo, okay ang pagkakagawa natin. Oh, di ba? Yan, oh. Tuturo ko. Yun. Wala na, sagad na. Sagad na doon sa pinakadulo. O yun o. Yun yung pinaka-stopper. Ibig sabihin, okay yung ating kambyo. Kapag hindi yan sumagad sa dulot-dulo, sala ang pagkakalagay natin ng gear or shifting port. Ganun lang yon. At kailangan lagi ay flywheeling ang ating counter shaft at main shaft. Okay. Yun. Yan guys. Dito naman tayo sa crankshaft. Yon. Wow. Nilangisa natin kasi ang tagal lang napa-stock lang itong motor ni Sir. Nakapaghanap kasi siya ng kakahuying motor kaya natagalan itong mag-stock sa kanilang bahay. Yan. Naghanap talaga siya ng makakahoy. Nagaling din sa motor. Yun, okay guys. Kakabit na natin. At wag niyong kakalimutan nga pala itong pinaka-washer ng crankshaft kasi pag nawala yan, kakaslog yung inyong motor. Pasensya na nga pala kayo guys, nalagyan ko ng gasket maker. Hindi ko nga pala na alala na ito nga palang Badja 125 ay hindi pwedeng lagyan ng gasket maker kundi meron itong gasket na paper gasket. Kaya kailangan paper gasket ang ilalagay natin para mag-plug and play ang ating crankshaft at yung counter shaft. Yan. Para hindi masikip. Kasi pag ito ay walang gasket at lalagay natin ay liquid gasket lang, matigas pa ikutin ang counter shaft at yung crankshaft natin ay okay. Ang problema lang, hindi pwede. Yan. Kaya may nabibili naman ito na gasket sa gitna. May nabibili na, kaya maganda. Dati walang nabibili, ngayon meron na guys. Okay. Yan. Tapos yung mga tornilyo, pantay-pantay lang yung haba. Lagi nyong tatandaan. Ang pagtitesting ay walang masama para ito ay sigurado. Bago nyo ikabit, testingin nyo kung nakakambyo. Huwag nyo munang buuin ng buuin. Testing nyo muna yung shifting drum. Napakalaga po kasi ng ganitong mga makina para hindi kayo magdubli-dubli ang kalas. Yan yung mga sikretong malulupit diyan na tornilyo. Yan yung mga kakalasin ninyo pagka magbabaklas kayo. Yan, nasa loob, dalawa. Tapos sa labas, isa. Tapos dito sa pinakataas ng, yung dalawang yun, meron pang dalawa sa taas. Yan. Yan siya sabi ko sa inyo. Maganda ang play ng counter shaft. Okay. Okay guys, oh. Tapos langisan nyo uli. Tapos lagay yung kambyo. Tingnan nyo guys, oh, parang nalimutan ko pang hapitan yung dalawa sa taas. Wala na, matanda na. Yon, tapos lagay natin ang kicker. Meron siyang thrust washer na manipis dito sa dulo at dito naman sa unahan ay makapal na saktong-sakto sa shafting ng kicker. Tapos yung paglalagay nito, napakasimple lang naman. Pagmasdan yung mabuti yung paglalagay. Tingnan nyo ha. Yan. Okay. Ganyan lang yung paglalagay. O, ikakawit nyo lang yung spring doon tapos yung stopper ay doon. Diba? Napakasimple lang. Tapos yung makapal na nating thrust washer sa ilalim. Tapos bagong lahat, kailangan yung stopper spring. Yan, igagay nyo muna. Tapos stopper cam, washer, at yung bolt na 10mm.
Ganito lang yung paglalagay ha. Tingnan nyo. Papuzzle muna natin. Yan. Tapos sa ilalim itong washer. Kaya ako tinuturo sa inyo guys. Alam nyo ba kahit hindi kayo nagkalas, para sa ulado nyo yung mga washer ng ganitong mga motor. Hindi po biro ang pagbubuo ng makina kapag hindi natin alam. Kaya ako po patuloy itong inuulit-ulit para po matutunan nyo yung sa mga makina. Ganito lang kasimple oh. Hindi ako nagkalas pero ako ang bubuo, di ba? Napakagandang hamon sa ating mga mekaniko 'yan. Kaya yung mga aspiring mechanic natin diyan para po matuto sila. Yan. 'Yon, nahapitan ko na guys, nakita ko na. Sinasabi kong tornilyo. Okay, napansin ko kasi. 'Yon. Tapos dito nakalagay sa pinakamaliit na yung stopper cam, yan yung neutral natin. Yan, ilalagay ko na yung gasket. Tapos walang maker yan, walang mga gasket maker kasi lahat ng gasket natin ay original. Kapag po ang inyong gasket ay original, huwag na tayo maglalagay ng gasket maker. Lalo't bago pa yung mga motor. Gagamit lang tayo ng mga gasket maker kung sakali pong ang may-ari ay walang pambili, tapos gusto talagang maglagay ng gasket maker. No choice tayo pero manipis lang kasi nakakabara po yan ng bomba ng langis at napipirat ang paper gasket kapag ito ay nasobrahan sa gasket maker. Okay. At ito nga pala, nalimutan ni Sir dahil yung crankcase nga pala nawasak. Ito kasing sa kanan, pinaltan ito guys ng ibang crankcase. Yung kanya kasing crankcase daw nawasak. Hindi niya kasi nadala yung pinagpaltan itong right side. Itong crankcase na to, yung nasa pinaglalagyan ng mga kicker. Yan, kaya hindi niya nakuha yung tornilyo ng guide. Yan, nawala. Nag-improvise na lang ako ng ibang tornilyo. Kasi po, nawala ni Sir yung tornilyo na doon sa pinagkahuyan. Yan. Okay naman, walang problema. Basta nalaro itong guide. Okay. NX, clutch housing at bushing. Ganyan lang. Tapos itong thrust washer. Sabi ko nga sa inyo, ang thrust washer ay sa likod yung makapal. Yan. Tapos ito naman, yung clutch lining natin, alam nyo naman yung paglalagay. Yan, salit-salitan lang yan. Pati itong pressure plate. Yan, yung clutch hub, clutch wheel. Yan, lalangisan natin kasi napa-stock. Okay. Tatama nyo lang sa spline. At napakadali lang ipasok yan guys. Merong isang bakante, walang problema. Kahit magsama-sama, wala naman siyang kaso. Kagaya nito. Yan. Dalawa nga pala itong washer dito sa part na to. At ang ikot nito ay pabaligtad. Yan. Yan. Counterclockwise po yung ikot nito sa pahigpit. Tapos apat na clutch spring ilagay. Ilagay ang clutch holder. At ilagay din ang apat na bolt na 10mm. Take note po sa paghahapit ng ganitong clutch holder, pantay-pantay lang yung hapit dahil maaaring mapingak itong clutch holder. Yan, hinay-hinay lang po sa paghahapit niyan. Tapos clutch bearing. Yan, okay na. And langis natin. Ilagay ang dalawang dowel pin. Yan. Okay. Di ba? Kompleto na yung dowel pin tapos gasket. At saka na natin ilagay itong two-share at side cover. Yan guys, oh. Okay, nakakabit na. At alam nyo na naman yung paglalagay ng cylinder head na rin. Siyempre, yung timing, hindi pa nakalagay yung magneto natin. Kita naman natin sa piston na nakatap. Kaya kailangan yung timing sprocket ay tama din sa timing. Kaya yan guys, hanggang dito na lang ako. Maraming salamat po sa tumutok dito sa YouTube channel ko. Kung hindi ka pa po nakaka-subscribe, subscribe naman. At yung notification bell, huwag kakalimutan po para update kayo sa sunod natin video. Maraming salamat guys. God bless po. Yan pa guys. Ano nangyari?